Magandang araw po sa inyong lahat. Narito tayong muli sa pagpapatuloy ng kwento nating Aswang Killer. Pero bago ko po simulan ang pagsasalaysay, isang favor muna para sa lahat. Pakipindot naman ang like button para pampasipag ba. Mahalaga raw ang paglalike nyo ayon pa sa narinig kong weather forecast. Hehehe, joke lang po. Mag-like na po at mag-comment ng kahit present lang para tuloy-tuloy na ang pakikinig. Simulan na natin ang pagbabasa. Ipinagpatuloy na nga namin ang aming biyahe patungo ng San Jose. Noong nakikita na namin ang mga sasakyan, ay dahan-dahan na ang naging pagpapatakbo. Ting, imaniobra mo na ang sasakyan. Ipahalang mo sa daan para kung sakaling may biglang maglabas ang mga bangkay dyan, ay mabilis tayong makakalis. Jonas, samahan mo ako na mamili ng sasakyan. Yung saradong sasakyan ang pipiliin natin at maraming gasolina para hindi kayo madaling mapasok kung sakali mang may humarang sa inyo ng mga nilalang. Sinimulan na nga namin noong binata ang pag-iisa-isa sa mga sasakyang nakabalandra doon. Sinabi ko sa kanya na ilagay sa neutral ang kambyo tapos itulak pagilid isa-isa para mabawasan na ang mga nakaharang na sasakyan sa daan. Kasi kahit naman may mapili kami, kung naroon naman iyon sa gitna ng tumpok ng mga sasakyan, edi hindi rin mailalabas. Nagmukha na kasing isang mahabang parking lot ang gitna ng kalsadang iyon. Inilaglag na lang namin ang mga sasakyan sa gilid ng daan. Hindi naman iyon malalim, pwede pa ring maiahon kung sakaling balikan ng may-ari. Makalipas ang ilang minutong pagtutulak ng mga sasakyan pagilid, ay may napili na akong sasakyan para sa mga batang iyon. Isang van. Maliban sa kasya sila doon, ay may espasyo pa para lagyan ng mga pagkain na hinakot nila mula doon sa bahay. Sinabi ko sa kanila na kung sakaling may madaanan silang lugar na merong nakaharang na kalaban, ay huwag silang tumuloy. Humanap lang muna sila ng mapagtataguan ng sasakyan at huwag silang lalabas. Ibinigay ko na rin sa kanila ang dala naming butane gas stove para pwede silang magluto ng walang uso. Binilinan ko rin na kailangan nilang magdoble ingat at kung walang ibang paraan ay lumaban na talaga para sa kanilang buhay. Inilapit ko na ang isang kulay itim na van doon sa sasakyan namin para mailipat na doon ang mga pagkain pati na rin ang mga container ng tubig. Nagpasalamat naman silang lahat sa amin. Sinabihan din sila ni Tingting na kung sakaling wala na ang kamag-anak nila doon sa Santo Tomas, ay dumiretso na lang sa San Pablo at hanapin sila Aling Terry. Pwede sila doon makituluyan. May kamalig pa rin naman kami sa may likuran banda ng bahay at pupwede sila doon. Matapos namin silang mabigyan ng malinaw na instruction sa lahat ng kailangan nilang gawin, ay umalis na nga ang grupo ng kabataang iyon. Habang papalayo ang itim na van, ay nagsalita si Tingting. Kuya Lino, sa tingin mo okay lang sila? Ligtas na ang kanilang biyahe? Sumagot naman ako. Wala namang siguradong ligtas na lugar sa panahon ngayon. Kaya nga natin sila tinuturuan, di ba? Kung paano i-handle ang mga bagay-bagay. Para kung sakaling dumating ang ganong pagkakataon, ay alam nila ang gagawin. Halos ganyang edad lang din naman tayo nung magsimula tayo magliwaliw, di ba? Sa kung saan-saan. Mas delikado pa nga ang mga kinaharap natin. Lalo na noong umakyat tayo sa bundok upang hanapin si Lolo Ino. Muli namang sumagot si Tingting. Sa bagay, tama ka naman dyan, Kuya Lino. Oh, tara na. Ipagpatuloy na natin ang pagtatabi ng mga sasakyan para makatagos na tayo. Sumagot naman si Tingting. Ikaw na lang muna kaya, Kuya Lino, ang magpatuloy niyan.
Magsasaing muna ako. Alas 11 na oh. Kung dalawa tayong gagawa niyan, sigurado, pasado alas 12, hindi pa tayo tapos. At anong kakainin natin? Doon pa lang tayo magsisimulang magsaing pag sobrang gutom na. Sumagot naman ako. Oo, tama ka nga. Sige, magsaing ka na muna. Basta pag nakainin na ang sinaing ha, tulungan mo ako. Oo, Kuya Lino, sige. Sagot pa nito at naglakad na papalayo upang manguha ng kahoy na maipanggagatong. Ako naman ay muling nagpatuloy sa pagtutulak noong mga sasakyan. Pero inilapit ko muna ang sasakyan namin doon para doon na rin banda magluto si Tingting at hindi na ako masyadong malayo sa kinaroroonan niya. Patuloy na nga ako sa pagtutulak pagilid noong mga sasakyan. Medyo nakakapagod din kasi papasok ka muna sa loob, ilalagay sa neutral bago itutulak pagilid. Hanggang sa makarating ako sa isang sasakyan na kulay itim na pick-up iyon. Pero iyong lagayan sa likuran ay may takip. Sinubukan kong silipin ang tolda. May mga nakasako, naka-container at maliliit na drum doon. Hindi ko alam kung bakit parang may masama akong kutob sa mga kemikal na iyon. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ko na may mga tagong paggawaan ng ipinagbabawal na gamot sa probinsya. Noong lumapit na ako sa may pintuan ng driver seats, ay nakita kong naggalat ang basyo ng bala doon. Marami talaga. Kaya naisip ko na mga armado ang sakay noong sasakyan na iyon. Dahil sa tinted ang salamin ng mga bintana, kaya hindi rin makikita ang loob. Dahan-dahan ko iyong binuksan dahil baka may tao pa sa loob at nakatutok na pala sa akin ang baril nang hindi ko alam dahil hindi ko nga nakikita. Kabukas ko roon ay wala namang tao pero merong dalawang Armalite na nakapatong sa kabilang upuan sa harap. Unti-unting nabuo sa konklusyon ko na mukhang miyembro ng sindikato ang mga pasahero doon. Binuksan ko rin ang compartment sa harapan. Meron doon mga bala at dalawang maiiksing baril. Lumabas muna ako saglit at inilibot ang mata sa paligid. Kailangan akong makasigurado na walang tao sa labas o kahit kalaban na mga bangkay. Tahimik naman ang paligid, kaya muli na akong pumasok sa loob. Kinalkal ko pa ang loob ng compartment para makahanap, baka meron doong mga dokumento na may pangalan. Gusto kong makahanap ng lead kung sino ang may pasimuno sa mga iligal na aktibidad sa probinsya. Pero naubos ko na lang ang laman ng compartment ay wala akong nakitang mapapakinabangan sa pag-iimbestiga. Tumingin ako sa upuan sa likuran. Meron din doong dalawang shotgun at isang Armalite. Lalabas na sana ako dahil plano ko ay matapos ko yung maigilid ay ibubuhos ko sa lupa ang mga kemikal na karga. Pero parang may naaaninagan pa ako sa may sahig ng sasakyan doon sa hilera ng upuan sa likuran. Lumabas ako ng sasakyan at doon na dumaan sa pintuan na kahilera na talaga sa bandang likuran noon. Doon ko nakita na merong bag doon. Malaki ang bag na naroon, kaya naisip ko maaaring damit ang laman. Kinuha ko iyon dahil naisip ko na doon ko ilalagay ang mga baril. Plano ko kasi na dadalhin ko na lang ang mga baril na nakita ko. Maaari ko iyong ipamigay sa mga mamamayan na hindi marunong makipaglaban gamit ang itak para naman may depensa sila kahit papaano. Noong makuha ko na nga ang bag ay agad ko iyong binuksan. Doon ko napagtanto na mali ako ng hinala dahil hindi damit ang laman noon, kundi mga nakabandel na pera na lilibuhin at isang 45 na baril. Meron din doong maliit na libreta na formula
at instruction ang nakasulat. Hindi ko alam kung para saan ang formula na iyon at manual. Napangiti ako sa perang aking nakita dahil ibig sabihin meron na naman kaming magagamit upang matulungan ang mga taong madadaanan namin. Dali-dali ko nang inilagay ang mga baril sa bag, tapos nagtungo muna ako sa aming sasakyan. Nakita naman ako ni Tingting na papalapit sa kanya. Kita rin ang dulo ng mga baril dahil hindi naman kasya ang kabuuan sa bag na iyon. "Oh, saan ka na naman nakahagilap ng mga baril, Kuya Lino?" Tanong pa nito sa akin. Sumagot naman ako, "Doon, sa isang pick-up na itim." "Eh bakit mo dinala ang mga baril na yan? Eh hindi naman tayo gumagamit ng baril, di ba?" Sumagot naman ako muli. "Eh di ipamimigay natin sa mga mamamayan na madadaanan natin para meron naman silang magamit na ipagtanggol ang kanilang sarili." "Kuya Lino, luto na ang sinaing. Kumain na muna tayo. Nakapagpainit na rin ako ng tubig para makapagkape tayo pagkatapos." "Eh di sige, kumain na nga muna tayo. Napapagod na rin ako kakatulak ng mga sasakyan pagilid eh. Patayin mo na rin muna ang baga ng pinaglutuan mo. Tabunan mo ng lupa ha, para hindi na umusok." Wika ako pa sa kanya. Agad niya na rin naman iyong tinabunan. Tapos nagsimula na nga kaming kumain. Matapos makakain ay nagkape na rin kami. Naisipan din namin na umidlip na muna saglit para makapagpahinga. Hindi ko na alam kung ilang oras akong nakatulog nang may marinig kaming nagpuputukang mga baril. Mula iyon sa kabilang direksyon o iyong direksyon galing sa San Sebastian. "Hala, Kuya Lino, anong nangyayari doon?" Sumagot naman ako. "May duda ako, Ting. Maaring mga tauhan yan ng mga sindikato na may-ari noong sasakyan na pinasok ko. Iyong kontrabandong laman ng sasakyan siguro ang sadya nila." Nakita kong tumayo si Tingting at pumatong sa isang bato na malapit sa puno. "Kuya Lino, may mga zombie pa sa unahan. Mukhang iyon ang mga sumasalakay sa mga armadong paparating. Anong gagawin natin?" Sumagot naman ako. "Tara, samahan mo ako. Dalhin mo yung itak. Butasin na natin yung mga container na naroon sa sasakyan para hindi na nila mapakinabangan ang mga kemikal. Pero bago iyon, itago muna natin ang sasakyan sa may talahiban para hindi mapansin." "Sige, Kuya Lino." Si Tingting na nga ang nagtulak ng sasakyan namin sa may bandang likuran, habang ako naman ay nasa may gilid na siyang humahawak ng manibela at nagtutulak din ako sa may gilid. Noong mga nasa 10 metro na ang pinaglagyan namin ng sasakyan, ay payuko na kaming bumalik at pinuntahan ang pick-up truck. Pinagsasaksak namin ang mga container na naroon para tumagas ang laman na kemikal. Tapos nagtungo kami sa kabilang bahagi. Patuloy pa rin ang naririnig naming tunog ng baril. Hanggang sa makita namin may mga kalalakihan na papalapit sa sasakyan. Marami pala sila. May mga bumabaril sa mga sumusunod na zombies. Tapos ang iba naman ay itak ang dala bilang panglaban sa mga nilalang na iyon. Noong makarating sila sa pick-up, ay narinig kong sumigaw ang isa. "Buwisit! May sumira ng mga epektos natin! Binutasan lahat ng container!" Sumagot naman ang isa. "Eh ang pera sa loob?" "Boss, wala na rin dito. Mukhang kinuha rin." Sumigaw naman ng malakas ang tumatayong pinuno at pinaputok sa ere ang hawak na Armalite hanggang sa maubos ang bala. Nagsalita naman si Tingting ng pabulong. "Mga siraulo talaga ang mga ito. Parang nagtawag pa ng mas maraming zombies ang mga loko eh." Ilang saglit pa ay mas dumami na nga ang mga paparating na bangkay kung saan saang direksyon iyon nagmumula. "Ting, lumapit ka dito sa akin. Bilis!" Wika ko pa sa kanya at mabilis na nga siyang lumapit.
Tapos nagbitaw na ako ng orasyon ng tagabulag para hindi kami makita noong mga paparating na zombies. Hindi kasi iyon ang tamang oras upang labanan ang mga nilalang. Maaring habang nakikipaglaban kami ay pagbabarilin din kami ng grupo noong sindikato. Dumaan na nga sa malapit sa amin ang napakaraming zombies. Diretso iyon nagsisugod sa kinaroroonan noong mga armadong lalaki. Matapang na nakipaglaban ang lahat ng naroon. Masasabing bihasa sila sa pakikipaglaban dahil hindi sila natatakot at talagang sumasalubong pa sila gamit ang kombinasyon ng baril at itak sa pakikipaglaban. Ilang saglit pa ay dinukot ng isa sa mga iyon ang kanyang radyo. "Amador, na-recover niyo ba ang target?" Sumagot naman iyong lalaki. "Boss, negative. Maging ang mga kemikal ay hindi na mapapakinabangan. May nagbutas sa lalagyanan, kaya tumagas lahat sa kalsada." "Eh ano pang hinihintay niyo dyan? Bumalik na kayo dito. Itigil niyo na ang pagsasayang ng mga bala para sa mga nilalang na iyan. Wala naman tayong napapala dito. Bumalik na kayo dito. Bilis, nang makaalis na tayo." Wika pa noong nasa kabilang linya. "Copy, Boss JR. Over and out." Huling mga salitang sinabi noong malaking lalaki bago muling isinuksok ang radyo sa bulsa ng kanyang tsaleko. "Mga bata, balik na sa sasakyan. Mainit na ang ulo ni boss dahil bigo tayo sa misyon natin ngayon." "Yes, boss." Wika naman ang karamihan. Nagpatuloy na sila sa paglalakad papabalik sa direksyon na kanilang pinanggalingan, habang ang iba naman ay paatras ang paglalakad at binabanatan pa rin ang mga sumusunod na zombies. Mukhang malaking sindikato nga sila, Kuya Lino. High-tech ang mga gamit nila, oh. Magaganda rin ang postura ng mga tauhan. Hindi mukhang pipitsuging manggagancho lang. Wika pa ni Tingting. Nagsalita naman ako. "Katulad ba nila Kadyong Bunganga at Robin Appendix na pipitsuging manggagancho ang ibig mong sabihin?" Natawa naman si Tingting. "Oo, tama ka, Kuya Lino." Sumagot naman ako muli. Kayang-kaya naman natin bumili ng mamahaling pantalon at boots. Tsaka, makakasuotang pang elite soldier. Kaso, baka hindi naman magtiwala sa atin ang mga tutulungan nating mamamayan. Pagmumukha kasi tayong bayarang mamamatay tao kapag ganun ang suot natin. Sabagay, tama ka, Kuya Lino. Pero next time, Kuya Lino, kapag nakakita tayo ng mabibilhan ng damit, bumili tayo ng maraming damit, yung matino, tsaka pantalon na rin. Paulit-ulit na lang itong mga suot natin. Palagi na lang wash and wear. Minsan wear and wear, never wash. Akala mo naman wala tayong pera. Oo na, bibili na tayo ng bagong damit. Ngayon pa ba, na mukhang mahigit 2 milyon ang naroon sa bag na nakita ko. Di ba, 100,000 ang laman ng bawat bundle na lilibuhin? Binilang ko kanina ng mabilisan yung nasa ibabaw lang ng bahagi. Nasa mahigit 20 na bundle na iyon. Tapos meron pa sa ilalim. Ayos yun, Kuya Lino. Basta ako, bibili ako ng bagong boots, ha. Kahit pa pangkaraniwang pantalon lang ang ipaparis ko doon. Ang mahalaga, safe ang paa ko sa pako at kung ano-ano pang mga matutulis na matatapakan. Mahabang litaniya pa ni Tingting. Ilang saglit pa ay napansin namin ang mabilis na pagdilim ng paligid. Nasa pasado 3:00 pa lang noon at noong bago kami magpahinga ni Tingting ay mataas naman ang sikat ng araw. Pero noong nagsimula ang labanan ng mga tauhan ng sindikato at mga zombies ay medyo makulimlim na. Pero noong papaalis pa lang ang mga armadong lalaki na malapit sa amin ay talagang dumidilim na ang kalangitan na animoy uulan ng malakas. Nagsalita naman si Tingting. "Hala, Kuya Lino, parang hindi normal ang pagdilim ng kalangitan, no?" Sumagot naman ako. "Oo, tama ka. Hindi yan normal. Mukhang may nararamdaman akong kababalaghan dito."
Ilang saglit pa, mula sa malayo ay nakita naming may mga lumilipad na malalaking ibon patungo sa aming direksyon. At noong makita ang mga kalalakihan na papalapit na sa kanilang sasakyan, ay lumihis ang mga ibon ng direksyon at ang mga kalalakihang iyon ang inatake. Noong malapit na nga ang mga iyon ay doon pa namin napagtanto na hindi mga ibon ang aming mga nakikita, kundi mga aswang na mukhang ibon, ang mga mandaragit. Muling umalingaw-ngaw ang putukan ng matataas na kalibre ng baril mula sa unahan. Siyempre, hindi naman malabanan ng malapitan ng mga armado ang mga nilalang na iyon dahil sa lumilipad nga. Kaya ginamitan na nila ng matataas na uri ng baril. Tila biglang naging war zone ang eksena sa kabilang bahagi ng daan. Kami naman ni Tingting ay nanatili pa ring nakakubli sa may puno. Tutal mga salot din naman ng lipunan ang mga taong inaatake ng mga aswang, kaya pinabayaan na lang din namin. Gaya nga ng nasabi ko, kapag tinulungan namin sila, ay baka kami naman ang kanilang barilin at piliting ilabas ang kontrabando na nakuha namin na naiwan sa kanilang sasakyan. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 114. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.